Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Bago po tayo magkomentuhan, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, talagang iba na po talaga, talagang pinipilit na po nila. Talagang lahat po ay gagawin na po yata nila mga katambay. Lahat na gagawin. Ngayon naman po, sa survey naman po mga kababayan. Ang survey naman po ang pinipilit talaga nila na talaga pong ma-impeach o pati ang taong bayan ay ginagamit na po nitong survey. Dahil daw po, nag-survey daw po ang SWS at sinasabi po ng SWS na ang mga Pilipino ay halos sa majority po. Kung titingnan po natin ang kanilang survey daw, ay napakalaking porsyento raw po, mga kababayan, ng mga Pilipino na sumasang-ayon na ma-impeach ang isang Vice President, mga katambay. Alamin po natin ang balita at komentuhan po natin. Ibang klase, no? Talagang gagawin ang lahat, mga kababayan, dahil sa kapangyarihan. Ibang klase. Suportado ng 41% ng mga Pilipino ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, habang 35% ang tutol at 19% naman ang undecided. Ito ay batay sa SWS survey noong December 2024. Ayon sa survey, ang confidential funds issue at umano'y banta ng pangalawang Pangulo laban kay Pangulong Marcos ang pangunahing dahilan ng mga sumusuporta sa impeachment. Samantalang patuloy yung panawagan na mga complainant na sana ay umpisahan na ang pagdinig sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yan po mga tambay, ang pinalabas po ng SWS noong nakaraang December daw po. Talagang pati po impeachment ay kailangan na po nilang i-survey mga katambay. Ibang klase. Ang impeachment po ay hindi ka pwedeng ma-impeach sa survey. Talagang pinalalabas pati po sa survey ay talagang nagugustuhan daw po ng mga kanilang sinurvey. 41% mga tambay ang sinasabi pong pabor para ma-impeach ang isang Vice President. Ibang klase, no? Bakit kaya hindi nila isinama sa survey kung ang mga Pilipino ay pabor din sa pamamahala naman po ng Pangulo? Di po ba? Para maging fairness ang inyong survey, isasama rin dapat ang Pangulo ng bansa. Kung ano naman ang masasabi ng survey. Di ba? Impeachment, ibang klase, no? Sa confidential fund, pati ang SWS, gamit na gamit sa confidential fund. Talagang may kumukumpas yata, mga kababayan. May kumukumpas po yata. Pati po sa social, dito po sa SWS, ay mukhang may kumukumpas yata. Meron kaya na nagbabayad sa mga survey company? Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Ibang klase, no? Sa dami po ng sinasabi nga po mismo, pati ang COA ay hindi pa nagdi-declare na may korupsyon ang confidential fund. Pero dito po sa SWS ay talagang impeachment na. Ibang klase. Ipinaliwanag nga mismo ni Attorney Vic na ang COA ay hindi po pwedeng panghimasukan ng institusyon ng Kamara dahil nga sa pamumulitika, mga katambay. Di po ba? Pamumulitika yan eh. Kaya dapat, kaya gagawin po nila lahat dahil sa pamumulitika. Kaya po, ganyan na nangyayari ngayon. Gamit na gamit. Hindi kaya gamit na gamit dito ang pera ng taong bayan? Di kaya na lahat ay binabayaran na po ngayon para po bumango? Bumango sila dahil nakikita naman po natin. Di po ba ang ginagawa po mga survey nila ay halos pumapabor po sa administrasyon sa kabila na natutuklasan ng mga Pilipino sa administrasyon? Di po ba mga pera? Puro pera po ang issue ng administrasyon. Flood control. Ilang billion po. 1 billion mahigit po ang ginagastos diyan isang araw. Ipinagmalaki ng Pangulong Marcos yan. Nung sona niya, di ba? Nakaraang sona niya, mga tambay. Pati nga pagkain nila diyan, di ba? Magkano ginastos nila sa pagkain? 20 million pagkain nila sa sona.
para ipagmalaki ang 5,500 flood control. Pero napakaraming namatay doon sa kanilang flood control na puro pagbaha ang inabot po. Napakarami po, di ba? Kulang o mahigit 200 Pilipino ang namatay po sa pagbaha dahil po yata sa flood control, mga katambay. Ibang klase. Tapos, ise-survey mo ang Vice President? Di po ba? Saka sinisingle out talaga nila ang Vice President. Talagang ito po, nakikita na po natin na talagang demolition job. Gamit na gamit po lahat. Di po ba? Di kaya, lahat na halos. CPP, NPA, NDF, halos ilang impeachment ng kanilang talagang ipinail. May pang-apat pa. Tapos, nandyan pa ang media yata. At lalo-lalo sa social media. Ngayon, pati po ang mga survey company, ang malalaking survey company natin. Mukha yata nagkakamal na rin ang malalaking salapi, mga katambay. Kung may katotohanan po ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos na binadgetan daw po ito, di umano, ng 1 trillion para po sa pagpapabagsak sa isang Vice President Sara Duterte. Hindi kaya? Gumagana na kaya ang 1 trillion? Di umano? Dito, gamit na gamit. Ano naman kaya ang susunod nila na ipaninira? Ibang klase. Kukuha ka ng figure. 1,000, 2,000, pinakamalaki na 5,000 Pilipino daw. Tapos, magpipresenta ka na ito na nagugustuhan ng mga Pilipino, itong napakaliit na margin, mga tambay. At, itinatanim mo na sa utak ng mga Pilipino na ang mga Pilipino ay nagugustuhan na 41% na ma-impeach ang isang Vice President. Ibang klase, di ba? Hindi man lang sinabi na ang presidente ba ay gusto rin yung ma-impeach. Di po ba? Kaya lang hindi naman nila layunin yan mga kababayan. Hindi po layunin ng mga survey company na i-survey po nila ang Pangulong Marcos. Di ba? Kung talagang nagse-survey sila ng mga ganyan sa Vice President, mas dapat i-survey ang Pangulo dahil siya ang Pangulo. Ito'y Vice Presidente lang ito. At limitado lang ang kanyang kapangyarihan. Yung kanyang kapangyarihan, manggagaling pa halos sa Presidente kung ano ibibigay sa kanyang trabaho. At yung kanyang opisina, limitado lang po ang galaw niya riyan bilang Vice President. Di po ba? Tapos ito yung ngayon na ipinupus mo na ang COA mismo ay wala pang pinali. Hindi pa nagsasabi ng pinali ang COA na may korupsyon. Di po ba? Yung mga nakarang release ng COA, wala nga korupsyon eh. Di po ba? Walang korupsyon na sinasabi ang COA. Meron pa po silang deadline. Binibigyan pa nila ang Office of the Vice President doon sa mga gusto nila na makuha pa mga dokumento, resibo na manggagaling sa opisina ng Vice President. Di po ba? Wala pa. Bakit kaya hindi i-survey ng SWS, mga tambay? Na ang mga Pilipino ay gustong-gusto na pong ipa-drug test ang Pangulo ng bansa. Bakit kaya hindi nila i-survey yan? Para malaman po kung ilang porsyento ng mga Pilipino ang gustong-gustong ipa-drug test na ang Pangulo ng bansa. Dahil Pangulo po siya, karapatan niya po yan. Kailangan niya pong patunayan sa mga Pilipino na hindi siya gumagamit ng droga dahil napakarami na po nagbibintang, nagpaparatang sa kanya. Hindi po ba dapat i-survey din natin yan? I-push natin na magpa-drug test ang ating Pangulo. Dahil ito ang kinalabasan ng survey na napakalaking porsyento ang lalabas para po siya sinasabing magpa-drug test na siya. Di po ba? Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte mismo may bintang at paratang sa kanya. Ang Kati Binag, ang Jonathan Morales at mayroon pa itong USB. Di ba? Naka-download sa USB mga tambay. Ang napakarami po. Napakarami nilang sasagutin mga kababayan. Kaya di po ba, nakakalungkot lang po na nakatutok po tayo dito sa issue po ng Vice President, pero yung
issue mismo, yung issue mismo ng Pangulong Marcos, wala tayong tutok. Di po ba? Unbelievable. Di po ba? Hindi niyo ba napapansin, mga kababayan? Lagi ang Vice President na lang po tinututukan. Samantalang napakaraming issue na pumapasok po at natutuklasan. Pati nga ang pagpasok ng Afghanistan. Di po ba? Ay nasa ating bansa na. Pero wala pong tutok dyan ang ating pamahalaan. Bakit kaya, mga kababayan? Nagtatanong lang po si Kamanong, ano na po kaya nangyari? Sa ating bansa, puro Vice President na lang po. Ang kanila po talagang, tinututukan. Ibang klase po ang ating pamahalaan. Ibang klase. Kaya po magtataka ka magtataka ka talaga. Talagang magkakaroon talaga ng demolition job pagka ganito galawan. Halos lahat ang gobyerno nakatutok lang po sa Vice President. Halos lahat, institusyon ng Kamara, makakaliwang grupo, makabayang black, mga dating senador, di ba? At ano pa, mga kaparian, kamadrihan, hindi naman lahat ng kaparian, hindi naman lahat ng kamadrihan, di ba? Media, di ba? Social media. Tapos ngayon, mga survey company. Pero, ang mga Pilipino kasi, yung lagi ko sinasabi, hindi naman bobo tanga mga Pilipino, mga kababayan. Hindi naman bobo tanga. Nakikita po ng mga Pilipino, ang puro pera po. Ito po kasing issue nito, kasama na po yata ang mga kumpanya ng mga survey company, ay kasama rin po yata ito panglihis, pang-dribble sa issue ng lipunan, lalo sa pera. Kasama na po yata sila. At syempre, kailangan po nilang pabagsakin ng Vice President dahil may nangangarap po kasi. Di ba? Mismo ang ating, lagi ko sinasabi po ng Vice President, may nangangarap maging Prime Minister, Pangulo, at syempre Vice President. Sino po ba papalit? Kung totoo o talagang ma-impeach sila ng Vice President, sino papalit? Sila. Pero malabong ma-impeach ang isang Vice President dahil wala naman po silang matibay na ebidensya at wala naman po talagang ginawang anomalya ang Vice President. Sila ang maraming anomalya na hawak na ebidensya ng Vice President. Pati ang First Lady, may hawak na ebidensya ang Vice President. Ganon din po sa dalawang tao na kumukontrol ng pera ng bansa. Ang speaker daw po at ang Saldico, meron pong hawak ang Vice President. Dahil yung ginawa nila mismo nung siya'y secretary ng DepEd, nilagyan po nila ng extraordinary po ang pondo, ang proposal budget ng Vice President nung siya'y secretary. How many billions? Dokumentado yun. At ganun din po yung sinabi niya, nagalit pa nga siya na hindi ka halal ng bayan pero kumukolekta ka ng pera ng taxpayer, pera ng Pilipino. Galit na galit siya, sinabi niya sa First Lady, at meron po silang conversation by call, naka-record po, at meron pong hawak ng mga ebidensya, pero wala pong nag-iimbestiga rito. Wala nag-iimbestigang mga congressman, mga senador, mga katambay. Wala rin po nag-iimbestigang DOJ. Wala po. Ombudsman, wala rin po. Lalo mga congressman, sa dami po ng pinasabog ng Vice President, wala po. Walang naglalakas loob ng mga congressman nang magbuo ng committee para imbestigahan lahat ang mga pasabog paratang ng Vice President. Ang tangi lang pong laman ng balita sa atin, pabagsakin ng isang Sara Duterte kasama ang Rodrigo Duterte, gamit ang ICC, International Criminal Court. Yan po ang laging laman ng balita. At ang impeachment na wala kamatayan, idinidribble kasi yung natuklasan po ng mga Pilipino na 2025 national budget na napakaraming questionable, pati yung ginawa po nila isiro ang budget ng PhilHealth,
subsidy, hindi nila binigyan talaga totally. At yung napakarami po nila na binawasan, kasama po ang DepEd, binawasan po nila, di po ba, ng hindi bababa sa 12 billion. At ganun din po ang 4-piece, 50 billion, hindi bababa. At napakarami pong proyekto na hindi po pinondohan at nilagay po sa lahat, nilagay po sa unprogram lahat. Yung mga proyekto, lalo na yung mga build ni dating Pangulong Duterte, pati subway at mga tren, di po ba, mga karsada, mga makukonek, halos walang pondo, di po ba? Pati ang men in uniform, halos binawasan ng malaki ang kanilang mga pension. Di po ba, hindi natin malaman kung saan nila dinadala ang pera ng bansa. Saan kaya dinadala ang pera ng tao, mga kababayan? Saan kaya? Dito? Binubusog ng binubusog ang SWS o mga survey company kaya? Ang mga umaatake sa social media, binubusog. Ang mga politiko, ang mga sinasabing mga crocs, mga buhaya daw, binubusog. Kasama ang makakaliwang grupo kaya? Pati ang Makabayan Black, nakikinabang kaya silang lahat, mga kabayan? Di kaya? Di po ba? Ano sa tingin nyo? Yung galit ng Pilipino sa ginagawa nila sa nagtatrabaho na Vice President, malapit na. January na, ilang buwan na lang, mga kababayan. Ilang buwan na lang. At yung parating na gagawin po ng reliyon o religion ng Iglesia ni Cristo, yan po. Kasi mismo ang Iglesia ni Cristo ay nakakita rin po ng nangyayari sa ating bansa. Kaya nga po sila, hindi nila tanggap na ang isang Vice President ay i-impeach mo na nagtatrabaho, ginagawa ang kanyang tungkulin, yung bumoto sa kanya na mahigit 32 million, nakikita na Iglesia ni Cristo yan. Kaya nga po sila, tutol na tutol. Di ba? Yung sinabi ng Pangulong Marcos na hindi dapat i-impeach ang isang Vice President, di po ba sinang-ayunan na Iglesia ni Cristo yan? Kaya nga po sila magkakaroon ng peaceful rally. Dahil mismo pati po ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nila rin matanggap na ang isang Vice President na walang ginagawang anomalya, nagtatrabaho ng tapat sa bayan, ay i-impeach po ng institusyon ng Kongreso. Kasama pa ngayon ang SWS yata at mga survey company yata. At lalong-lalo po siyempre ang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, mga kaparian, ibang klase. Muli po mga tambay, talagang palapit na po ng palapit ang halalan. Talagang gagawin na po nila dahil hindi na po nila mapipigilan ang galit ng mga Pilipino sa ginawa po nila sa ating bansa, lalo sa ating kapirahan ng 3 taon na handito na po ang paniningil. Maniningil na po ang mga Pilipino, maniningil na po ang mga botante sa kanila, mga kababayan. Kaya po, maging matalino po tayo. Huwag po tayo basta-bastang maniniwala sa nilalabas nila. Ang paniwalaan natin, yung nakikita natin na ginagawa nila. Huwag tayong maniwala sa survey. Mas maniwala tayo sa ginagawa nila sa ating bansa, lalo sa ating kapirahan. Yun ang napaka-importante. Hindi naman tayo bulag. Hindi naman tayo bobo, tanga, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po, mga kababayan, sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Ingatan nawa po, mga tambay. Sa muli, paalam. Bye-bye.